Good day mga kanyors! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga bagong pasok, welcome. At sa mga dati na sumusuporta sa amin, welcome back. Nandito naman tayo ngayon at mayroon tayong i-feature na isang feeds manufacturing dito sa Tunga, Balagos, Masbate. So kasama natin ngayon ang operation manager na si Sir Crescencio Beruela. So siya ang operation manager dito at ang may-ari nito ay kanyang kapatid. So family business po nila ito. So first time ito na nangyari dito sa amin. So we are so glad na mayroong ganitong business na dito lang locally sa aming town ng Balod. So at ikutin natin ang kanilang production sa paggawa ng feeds, sa paggawa ng feeds sa isda, sa pagkain ng manok at saka sa maging sa mga baboy. So ang pangalan pala ng kanilang business ay Arbil or Arbil Animal Feeds Manufacturing. So ito ay under ng ABAP Feeds. So ito yung mga available nila, itong mga products nila: cattle feeds, hog feeds, goat feeds, chicken feeds, fish floater feeds. So maaari silang kontakin ito sa mga number at ilalagay ko lang sa screen. Ito ay located sa barangay Tunga, Balod, Masbate. So tatanungin natin si Sir Crescencio kung kailan nagsimula yung Arbil Manufacturing. So sir, kailan nagsimula at ano yung nag-motivate sa inyo na bakit nyo gagawin ito, or ano yung nagtulak sa inyo bakit kayo na-push dito sa ganitong klaseng business? Actually, napagplanuhan namin ito na magsimula sa ganitong business dahil unang-una, medyo pahirapan yung pagbili namin ng feeds na para sa isda. Minsan, kinakapos pa yung supplier sa amin. At saka, unang-una, nakakasigurado kami sa aming sariling production na hindi pinipid sa ingredients yung good quality. Yes. Yung aming production. Katulad ng crude protein or carbohydrates. Talagang sure na sure kami sa ginagamit namin na feeds na talagang insakto at mataas yung level na dapat namin kailangan. Para mabilis yung paglaki ng... So, ibig sabihin, hindi kayo nagsimula sa feeds. Tapos kayo gawa ng feeds dahil nga kailangan ng inyong... Ano yung nagsimula, pinagmulan nyo sa farming? Isda? Sa isda pa kayo? Sa isda. Actually, yung plano namin talaga, sa isda lang talaga na feeds yung aming production. Napag-isipan namin na isama na rin yung sa baboy, manok, baka at saka sa kambing. At ito yung mga machine namin na para sa fish production, feeds. So, kailan nagsimula yung production nyo talaga, yung pagsimula talaga na gumawa? Medyo bago pa lang kami kasi nag-antay nga kami ng matagal bago dumating ito galing ibang bansa. Yung mga batch itong mga first week pa lang siguro ng March 1. March 1 kami nag-umpisa. Pero kumusta naman ang inyong buyer or yung demand ng inyong feeds? Kumusta naman? Sa ngayon, medyo hindi pa talaga as in malakas kasi bago pa nga lang. Bago pa lang. Ang iba, hindi pa nakakaalam na may ganitong production dito sa barangay na to. Pero unti-unti nang dumadami at saka marami na rin mga kumukuha. Actually, ito, orders ito. Yung mga production nila mga kanyors? Ito para ito sa baka. Kukunin ito ngayong araw. Saka ito. Ito pa yung iba. Sa baboy. Sa baboy. So, sa pagkakalam ko, mura daw yung nyo? Mura daw yung feeds nyo? Bakit hindi nyo tinaasan yung even though na nagsisimula pa lang kayo? Bakit hindi tinaasan yung presyo? Kaya ganun ang presyo namin dahil kino-compare din namin sa kuha namin ng mga raw materials. Kung mababa yung kuha namin ng raw materials, pwede din kami makapababa ng presyo ng feeds para ma-afford din ng mga tao.
Kasi yun nga, mahal yung feeds na kinukuha natin dahil malayo yung pinagkukunan. Oo. So dito ay locally made. So hindi naman kayo gumasto na malaki. So why not? Bakit natin kailangan pataasan? Kung dapat affordable naman sa atin ng mga kababayan dito sa Balot at sa ibang area or cities. Actually, hindi naman natin masisi yung ibang company na medyo mataas yung price nila dahil alam natin ang expenses niyan sa travel at saka malalayo pa ang pinanggalingan niyan. Tapos yung mga raw materials nila, malalayo din ang pinanggalingan. Ang expenses din ng delivery, tracking papunta sa planta nila. Kaya medyo mataas sila. Kaya hindi rin natin sila masisi. Pero kumusta naman yung source nyo ng raw materials? Saan kayo kumukuha? Dito lang din? Or nagkukuha nyo sa ngayon, tulad nung cassava flour at saka mais. Actually, ang mais medyo mahal pa yung kuha namin dahil nanggaling pa sa Cavite, pati yung soya namin. Dahil walang nagtatanim dito ng mais? Wala. So, ngayon, encourage natin sila. Tanim kayo ng mais. Ngayon, nagpifinance kami ng binhe ng mais para tumanim sila. Tapos lahat ng harvest nila, kami ang bibili. Yan. May target market na sila. Hindi sila may hirapan. Saan natin ibibinta yung mais natin na produce? Yan. So, encourage natin yung mga Baludinos or mas Batinyos, magtanim tayo ng mais. Dahil ito na, umpisa na to na meron na tayong market at meron na tayong, kumbaga, ibibigay natin sa kanila, binta natin yung mais. So, ang balik sa atin ay feeds. Hindi na tayo mahirapan magbumili ng So, magagaranti mo ba na maganda yung feeds na ang quality para sa atin? Mabilis ba na lumaki yung mga livestock natin? 100% magagarantiya natin yan. Ipapakita natin mamaya ang mga raw materials natin. Mag-mix tayo at isasalang natin sa machine hanggang sa maging finished product na siya. So, mabilis ito mga kanyors dahil nga commercial feeds ito. So, hindi naman natin parang tawag dito disregard yung organic. Pero pagdating sa production, sa pabilisan ng paglaki or para ma-dispose natin ng maaga, kailangan natin yung commercial feeds. So, ito sila, we are producing commercial feeds. Dahil gusto natin yung mabilis na production ng ating mga livestock. So, last na tanong. Kaya ba natin i-supply in the long run? What I mean is, sa abot ng for me, siguro mga 5 years from now, kaya ba natin yung supply ang demand ng feeds dito sa Masbate? Kayang-kaya. Kasi sa ngayon pa lang, imbak na kami ng imbak ng raw materials. Kasi unang-una, hindi lang naman natin matustusan yung supply sa mga customers kung kulang tayo sa raw materials. At saka yung kanilang farm dito at production nila, manufacturing nila ay registered na. So lahat ito ay kinumply nila yung mga requirements para magiging maganda yung production natin at tuloy-tuloy. So wala na tayong mga dapat palanin. Yung gagawin na lang talaga nila is to produce na lang talaga ng feeds. So ako nga personally, na-encourage ako na bibili dahil itatry ko rin sa aking mga lagang manok at sa iba pang mga livestock. So maya-maya ipapakita namin sa inyo kung ano yung paggawa. So baka may shoutout ka ng mga shoutout pala dyan sa mga wala pa nakakaalam na mayroon kami ditong feeds production. Available po tayo sa baboy na feeds at saka sa manok, sa baka at saka sa kambing. Yun lang po. So kumpleto na. So tuloy natin at ipapakita namin sa inyo yung mga paggawa at kung ano yung mga gawa natin ngayong araw. So see you sa susunod ng mga video.